At kaugnay ng mga aktibidad at paghahanda para sa Kalayaan 2024 celebration, makakausap natin si Sir Aljon Conciliado, History Researcher 2 mula sa National Historical Commission of the Philippines. Sir Aljon, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali din po, Asik Dale, at sa inyo rin po, Miss Nina, at sa lahat po na ating viewers ngayon. Opo. Sir, una sa lahat, ano po ang tema ng ating selebrasyon ng Independence Day o Araw ng Kalayaan sa taong ito? Yun po, Asik, ang tema po ng ating celebration ay Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan. Na siya rin nating tema simula nung ating ginugunita, ang 125th na anibersaryo ng Kalayaan ng Pilipinas last year. So patuloy po natin gagamitin itong tema na ito hanggang 2026. Ano-ano naman po yung mga activities na dapat abangan ng ating mga kababayan natin dyan sa Kalayaan 2024 program sa taong ito? Okay po, Miss Nina. Napakarami pong aktibidad ang hinanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pakikipagtulungan sa Office of the President at sa NHCP or the National Historical Commission. At nagsimula nga po ito nung Friday sa Musikalayaan na pinangunahan ng ating mga talentadong musikero mula sa hukbong sandatahan ng Pilipinas. Sinundan ito ng isang colloquium nung Sabado at isang paradang paanyaya naman kahapon. Ngunit ngayong pong araw, Hunyo 10, ang simula ng ating mga pinakamalalaking aktibidad, nariyan po yung ating Burnham Green activities. Ito nga po yung nabanggit ni Asik Dale kanina ng mga aktibidad po sa harap ng Quirino Grandstand na open sa ating public. Ngayong araw din po pinasinayaan yung pagbubukas ng 132 booths ng mga pampamahalaang serbisyo kung saan maaari pong ma-access ng ating public sa Luneta Park ang iba't ibang mga government services at tampok nga din po dito yung mga booths ng Kadiwa ng Pangulo ng Department of Agriculture. Nariyan rin po yung Klinika Layaan na nagbibigay ng libreng medical and dental services din po sa ating public. And pinaka-highlight po ng ating selebrasyon ay magaganap po sa June 12 sa mismong araw ng Kalayaan, kung saan sa umaga po ay gagawin natin yung commemorative na flag raising. At sa hapon naman ay magaganap yung malaking parada ng Kalayaan na tampok ang 22 floats mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. So, ang layunin po nitong parada ay upang gunitain yung mga unang sangay ng pamahalaan na naitatag sa panahon ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo at gayon na rin po upang kilalanin yung mga bayan na naging bahagi sa pagsiklab ng revolusyon laban sa ating mga mananakop. Sir, sa mga kababayan nating nais saksihan ng parada, saan naman pong mga lugar iikot ito at anong oras po ito magsisimula? Okay po. Sa lahat po ng interesado at talagang ini-invite po namin ng lahat maging bahagi nito gaya po ng paanyaya sa atin ng ating Pangulo. Ito po ay gaganapin sa Quirino Grandstand. Bagaman magsisimula po ang parada mula sa CCP grounds all the way to Rojas Boulevard, ang pinaka-highlight po nung parada ay mangyayari po sa mismong Burnham Green sa harap po ng Quirino Grandstand. Ito po ay gaganapin sa ganap na alas 5 ng hapon, at ang atin pong Burnham Green ay open sa public para po dito sa napaka-makasaysayan at napaka-magandang event na ito. Ito po ay susundan din naman ng isang concert pagtapos po ng ating parada. Kasabay po ng selebrasyon ninyo sa Miyerkules, Araw ng Kalayaan, ay may mga aktibidad din sa iba't ibang mga lungsod. Maaari niyo po ba kami bigyan ng ilan sa mga detalye tungkol po dito?
Okay po, Miss Nina. So, meron po tayong mga simultaneous flag raising activities and reclaying po, no, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas po na kinilala rin, no, dun sa kanilang naging gampanin, no, sa paglaya ng Pilipinas noong 1898. Halimbawa na po dito yung gaganaping flag raising sa Emilio Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite, sa Baraswain Church po sa Malolos, Pinaglabanan Memorial Shrine sa San Juan City, Mausoleos de los Veteranos de la Revolucion sa Manila North Cemetery, ang Andres Bonifacio National Monument sa Caloocan, Museo ng Kasaysayang Panlipunan ng Pilipinas sa Angeles City, Pampanga, at gagawin din po, no, sa lahat ng museo ng NHCP na nakakalat sa buong bansa. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Alzon Conciliado, History Researcher 2 mula sa National Historical Commission of the Philippines. Maraming salamat din po, Asek and Miss Nina.